Justin Brownlee at Makolo gumawa ng history sa PBA Finals. Anyari kay RJ Abarrientos, kailangan na ng Ginebra sa darating na Game 7. Ito nga si RJ Abarrientos, mga chong, ang isa sa dahilan kung bakit nakapasok muli ng finals ang Barangay Ginebra. Nang dahil yan sa kanyang napakainit na performance buong conference, lalong-lalo na yung kanyang outside shots. Pero bigla ngang nanlamig itong si RJ Abarrientos matapos niyang makuha ang kanyang BPC Award. Hindi na ito naramdaman sa Barangay Ginebra na dahilan ngayon kung bakit nahihirapan ang kanyang kupunan. Pero ano nga ba yung nangyari dito kay RJ Abarrientos kung bakit bigla siyang nawala ngayong crucial finals? Kung titingnan nating mabuti, talagang nahihirapan si RJ Abarrientos sa depensang ibinibigay sa kanya ng TNT Tropang Giga, kung saan iba-iba yung bumabantay sa kanya. Actually, hindi na gwardya yung nakatutok sa kanya dahil si Brandon Ganuelas Roser na yung main defender sa kanya ng TNT Tropang Giga. Pagtapos ni Brandon, nandyan si Calvin Oftana. Kaya naman talagang na-lockdown itong si RJ Abarrientos dahil mga big man na yung dumidepensa sa kanya. Pero ayon sa naging latest interview ng kanyang tito na si Johnny A, ay kailangan daw ni RJ Abarrientos na matutong mag-adjust. Hindi nga daw yan magiging madali, pero kung gusto daw ni RJ na matulungan ang Ginebra, ay kailangan daw nitong makagawa ng paraan. Ayon naman mismo kay RJ Abarrientos sa kanyang naging latest interview, ay hindi nga daw pwedeng si Justin Brownlee lang yung kanilang inaasahan. Kailangan daw mag-step up ng mga local players at aminado nga itong si RJ na hindi maganda yung kanyang inilalaro ngayong PBA Finals. Aminado nga ang nasabing gwardya na sobrang hirap ng depensang binibigay sa kanya ng TNT Tropang Giga. Lahat na nga daw ng depensa ay ginagawa sa kanya ng TNT at yan nga raw yung malaking challenge dito kay RJ Abarrientos, lalong-lalo na sa paparating na pinaka-crucial na laro na Game 7. Para sa akin mga chong, ito talagang si RJ Abarrientos yung pinakakailangang mag-step up para sa Barangay Ginebra sa do or die game. Kailangan nga ni Justin Brownlee ng tulong galing sa mga local players. At ito ngang si RJ Abarrientos yung pinakakailangan ni Justin Brownlee. Dahil silang dalawa yung dahilan kung bakit nasa finals ang Ginebra at kailangan na kailangan nga ni Justin Brownlee at ng Barangay Ginebra etong si RJ Abarrientos. Para sa akin mga chong, nakasalalay sa magiging performance na itong si RJ Abarrientos sa darating na Game 7 kung makukuha ba nila ang kampyonato o muli silang papaiyakin ng TNT Tropang Giga. Siya na lang talaga yung inaantay ng Barangay Ginebra dahil kawawang-kawawa na si Justin Brownlee. Nung nawala si RJ nitong finals, ay mas lalong bumigat yung trabaho ni Brownlee kung saan si Brownlee na lahat ang gumagawa pagdating sa opensa. Wala na itong nakukuhang tulong sa kanyang mga teammates, lalong-lalo na kay RJ Abarrientos. Kaya para sa akin mga chong, itong si RJ Abarrientos yung pinakakailangang mag-step up sa Barangay Ginebra sa darating na do or die Game 7. Ano sa tingin nyo mga chong? Magagawa nga bang makapag-step up ni RJ sa Game 7? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Justin Brownlee at Makolo gumawa ng history sa PBA Finals. Grabe nga yung bakbakan na itong si Brownlee at Chris Makolo ngayong final series, kung saan last game lang ay parehas silang nagtala ng 50 plus points. At ayon sa PBA statistician ay 37 years ago noong huling magkaroon ng 50 plus points ang dalawang imports sa iisang laro. Nagtala nga ng 53 points itong si Chris Makolo last game at si Justin Brownlee naman ay 52 points. Isang patunay yan na parehong mahusay na import yung naglalaban
ngayong PBA Finals dahil pareho nilang binubuhat ang kanilang kupunan at paniguradong mas magiging maganda pa yung kanilang bakbakan sa darating na Game 7. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na gumawa ng history etong si Chris Bacolod at Justin Brownlee sa PBA Finals? Ano rin yung masasabi nyo sa nangyayari ngayon kay RJ Abarrientos? Comment mo lang dyan sa ibaba.